Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Maraming dahilan ang mga Palestinians kung bakit hindi nila matanggap ang pagiging estado ng bansang Israel o mga Jews sa Palestine. Ilan sa mga ito ang hindi nila pagkilala sa history ayon sa Biblia. Nandyan yung wala naman daw katibayan na nakatira dati ang mga Jews o Israel sa lugar ng Palestine o Jerusalem. Hindi naman daw totoo ang Kingdom of Judah o ang Kingdom of Israel noong lumang panahon. Hindi naman daw totoo sina King David. Wala daw katibayan yan. Kahit ang Jerusalem Temple daw ay walang katibayan na ito ay totoo. Ito ay batay lang naman sa nababasa ko, napapanood, at naririnig. Pero halina at talakayin natin kung may katibayan ba talaga o wala. Marami nang gumawa ng paliwanag at videos tungkol dito kaya lang ay gawa ng mga foreigners kaya hindi gaanong maunawaan ng ating mga kababayan. Kaya gagawa tayo ng Tagalog version. May mga local vloggers din tayo na nagpapaliwanag kaya lang ay kulang sa spiritual at religious conviction. Nadagdagan pa ito nang ideklara noong year 2017 ng UNESCO ang Hebron bilang heritage site ng mga Palestinians. Ganun din ang iba pa gaya ng Jericho at Jerusalem. Binaliwala ng UNESCO ang kasaysayan sa Biblia. Ang Hebron ang lugar ng libingan ng mga patriarchs na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Kasama na rin ang mga matriarchs na sina Sarah at Leah. Matatandaan na kinikilala ng mga Muslim si Abraham na kanilang ninuno sa pamamagitan ni Ishmael. Pero sa ginawa ng UNESCO ay binaliwala niya ang kasaysayan ng Israel. Na para bang hindi nag-exist si King David at ang Kingdom of Israel. Matapos ito ay kumalas ang Israel at US mula sa UNESCO. Nagmukha tuloy na ang Bible ay isang myth lang. Isang mythology lang ba ang Israel Kingdom sa Promised Land? Critical ito mga kababayan dahil nakasalalay dito ang ating pananampalataya. Kaya dapat nating pag-usapan at pakialaman. Sabi ng Masaya, kung pipigilan daw ang kanyang mga lingkod na magsalita, ay ang mga bato ang magsasalita. Ito ay batay sa salita sa pamamagitan ng propeta na nasusulat sa Habakkuk chapter 2, verse 11. Sa video na ito ay ipapakita natin na tunay nga na ang mga bato ang magsasalita. Mag-umpisa tayo mula sa pagwasak ng Jerusalem Temple noong year 70 CE paatras pabalik sa panahon ni King David. Unahin natin ang Arch of Titus. Ang Arch of Titus ay matatagpuan sa Rome hanggang ngayon. Ipinatayo ito ni Emperor Domitian noong year 81 CE pagkamatay ng kapatid niyang si General Titus na naging Emperor Titus, bilang pagpugay sa tagumpay nila laban sa mga Jews at ng kanilang ama na si Emperor Vespasian. Makikita dito ang nakaukit na pagsamsam ng ilang mahahalagang kagamitan sa Jerusalem gaya ng menorah. Ito ay landmark at milestone sa history tungkol sa pagwasak sa Jerusalem at pagpapalayas sa mga Jews. Ito pa lang ay sapat ng katibayan na ang mga Jews ang dating nakatira sa lugar ng Jerusalem at may karapatan dito. Pero sige, pagbigyan natin na ituloy ang iba pang mga katibayan. Isunod natin ang Western Wall.
Ang Western Wall ay kilala bilang the Wailing Wall. Ito ang holiest place para sa mga Jews dahil ito lang ang accessible sa labas dahil ang Temple Mount ay under control ng Muslims hanggang ngayon, at ito na lang ang natitira sa retaining wall ng Second Temple na ipinatayo ni Herod, matapos wasaki ng mga Romano noong year 70 CE. Ito ang dako na dalanginan ngayon at ang iba ay naglalagay ng kanilang prayer request sa Elohim. Dinadagsa ito, hindi lang ng mga Jews, kundi maging ng mga Messianics, at Christians lalo na tuwing pilgrimage festivals. Ang mga malalaking blocks nito at foundations ay bahagi ng ipinatayo ni Herod mula pa noong around year 20 BCE at ni King Solomon noong 10th century BCE. Patunay na totoo ang Jerusalem Temple ng mga Jews at patunay na dito nakatira dati ang mga Jews. Hindi magsisinungaling ang ebidensya, nagsasalita nga talaga ang mga bato ayon sa sarili nitong wika at paraan. Dumako naman tayo sa Southern Gates. Ang Southern Gates o tinatawag na Halde Gates ay matatagpuan naman sa Southern Wall. Hindi ito accessible mula sa labas dahil ito ay nababakuran. Kaya puro malalayo na pictures lang ang makukuha natin. Maliban sa ilang mga documentary projects. Ganito ang restored illustration para may idea tayo kung ano ang itsura nito dati. Mapapansin ang double gate at ang triple gate. Ang triple gate ay sinarhan at tinakpan na pero mababakas pa rin ito. Ganito naman ang itsura nito kung tatanawin mula sa east, sa Mount of Olives. At ganito naman ang 3D reconstruction noong nakatayo pa ang temple. Sa ngayon ay hindi makikita ang double gate dahil pinaderen na ito ng isa pang estruktura. Narito naman ang larawan na may mga labels. Maituturo nito sa atin kung nasaan ang double gate. Narito nga sa sulok pa rin ang nakausling arch ng double gate na dinugtungan na ng pader. Hindi mate at tago ang katibayan at katotohanan. Nagsasalita ito para sa atin sa ating panahon. Ang ibang bahagi ng steps o hagdan ng bato ay mula pa sa original temple. Ito ay inukit sa bato mismo ng Temple Mount. Dito umaakyat ang Messiah sa tuwing pupunta sa temple. At mula dyan ay matatanaw ang Mount of Olives sa east. Dito naman tayo sa Golden Gate na medyo controversial dahil walang archaeological basis daw na ginawa ito noong First and Second Temple. Pero isinama pa rin natin ito dahil ang pundasyon na kinatatayuan niya ay bahagi pa ng First Temple na pinagawa ni King Solomon. Ang Golden Gate ay matatagpuan naman sa eastern wall ng Temple Mount. Ito ang nag-iisang gate sa east side ng temple. Ang isa pang controversial dito ay dahil ilang beses itong nagbukas at nagsara noong panahon ng Crusades, isasara ng mga Muslim kapag sila ang nanalo. Bubuksan ng mga Christians kapag sila ang nanalo. Hanggang sa maisara na ito hanggang ngayon. Mahalaga sa mga Jews at Christians ang gate na ito. Dahil dito nakatayo ang original gate ng temple ng tinatawag na Shushan Gate. Ito ay may dalawang pinto. Ang tawag sa isa ang Gate of Mercy. At ang isa ay Gate of Repentance. Dito dadaan ang mga nagsisisi na tao at nagbabalik loob sa Elohim. Noong pinauwi ni King Cyrus ang mga Jews ay dito sa gawin na ito dumaan papasok sa Jerusalem. Ang Messiah ay dito pumasok na nakasakay sa donkey papasok sa Jerusalem Temple Mount kung saan ang mga tao ay may hawak na dahon ng palma ay sumisigaw Hoshana ben David, Baruch haba Bashem Adonai. Ayon din sa prophecy na pinaniniwalaan ng mga Jews, ay dito papasok ang Messiah pagdating. Pansinin na nakaharap ito sa east kaya nasa tapat nito ang Mount of Olives kung saan ayon sa prophecy ay bababa ang mga paa ng Messiah. Kaya mapapansin na maraming gustong dyan malibing upang malapit na siya sa kapag naganap na ang resurrection. Back to main topic na tayo. Sa mga katibayan na ito ay ano ang sinasabi nila na walang basehan ng Jewish claim sa Jerusalem.
Ang Trumpeting Place inscription ay natagpuan noong year 1968 CE sa excavation ng Southern Wall. Ito ay basag-basag na. Ito ay bahagi ng Trumpeting Place na nasa ibabaw ng Temple Wall. Ang trumpet o shofar ay pinapatunog sa temple noong oras bilang hudyat ng umpisa ng Shabbat at mga pagdiriwang. Noong panahon ng Second Temple ay may nakalagay sa labasan ng inscriptions upang magbigay ng mga babala sa mga dayuhan kaya nakasulat ito sa Greek at Latin upang maunawaan. Dalawa sa Temple Warning Inscription, na tinatawag din na Temple Balustrade Inscription, ang natagpuan noong year 1871 CE at year 1936 CE. Ito ay may nakasulat na nagbibigay babala sa mga dayuhan na bawal sila pumasok at kung sinuman ang mahuli ay kamatayan ang magiging parusa. Ngayon naman ay iwanan na muna natin ang tungkol sa Second Temple. Kung naliliitan pa sila sa mga katibayan na yan ay sa mas maliliit naman tayo na katibayan. Ang mga Jews na nanungkulan naman sa Judea ang hahanapan natin ng katibayan. Mag-umpisa tayo sa mga Herodians Paatros. Ang mga Herodian monarchs ng Judea ang inabutan ng Messiah na nanunungkulan. Sila ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Coins naman ang ating pag-usapan. Mula kay Herod the Great, hanggang sa kanyang mga anak na sina Herod Antipas, Herod Philip, at Herod Archelaus, hanggang sa apo na si Herod Agrippa I, at hanggang sa apo sa tuhod na si Herod Agrippa II, ay lahat nag-iwan ng coins ng kanilang pamamahala. Si Herod the Great ang nagpapatay sa mga bata nang ipanganak ang Messiah. Pansinin na namatay siya noong year 4 BCE. Kaya mali ang year 1 CE bilang year of the birth of the Messiah. Anyway, ibang topic yan. Balik na tayo sa main topic. Ang mga coins na ito na nahukay ng mga archaeologists ay hindi maitatanggi ng mga Palestinians na totoo ang mga pangyayaring ito. Ang mga coins na ito ang patunay sa mga hari noong panahon ng Second Temple period. Atras naman tayo ngayon sa Hasmonean Dynasty. Ang Hasmonean Dynasty ang nagpatuloy sa naumpisahan na pamamahala ng mga Maccabees. Pinatay ni Herod the Great ang last ruler ng Hasmonean Dynasty upang maaga niya ang trono sa panunungkulan sa Judea. Pero hindi yan ang topic natin. Kaya tingnan na natin ang tumataginting na coins mula sa Hasmonean Dynasty. Narito ang mga coins ng mga Hasmonean rulers. Mapapansin na mga Greek names nila ang ginamit natin. Ito ay dahil may mga pagtatalo pagdating sa tunay nila na Hebrew names. Hayaan na muna natin sila. Ang mahalaga ay naipakita natin ang ebidensya ng panunungkulan ng mga Jews sa tinatawag nila ngayon na Palestine. Ang Hasmonean ay nagmula sa Hebrew na Hashimon na ang ibig sabihin ay of Simeon dahil ang ninuno nila na high priest ay nangangalang Shimon. Aatras naman tayo ngayon sa Maccabean period. Ang mga Maccabees ay pamilya ng mga high priests. Sa kanilang lahi nagmula ang Hasmonean rulers. Hanggang dito na lang ang mga Second Temple Jewish coins dahil ang paggawa nito ay nag-umpisa dito kay Yohanan Hyrcanus I. Kaya walang coins na mula kina Judas at Mattathias. Ang Maccabee naman ay bansag na nag-umpisa sa anak ng high priest na si Mattathias, na si Judas o Yahuda. Ito ay mula sa Hebrew na makabot na ang ibig sabihin ay hammer dahil si Judas ay tinatawag na the hammer. Kung nagbabasa kayo ng Book of Maccabees ay siya ang bayani na tauhan sa mga kwento ng kasaysayan ng mga Jews laban sa mga Greeks, at rededication nila sa temple na siyang umpisa ng Jewish festival na Hanukkah. Nakilala ang mga Maccabees sa kanilang paglaban sa mga Greeks kahit na araw ng Shabbat dahil nauubos na ang mga Jews sa dahilang hindi lumalaban kapag araw ng Shabbat. Naginaya naman ng mga Palestinians ngayon na lumusab sa Israel sa araw ng High Shabbat last October 7, 2023, kaya nagulat nila ang Israel at hindi nakalaban agad.
Tapos sasabihin nila na walang kasaysayan ang Israel sa pagtira sa lupain ng Jerusalem. Sa ngayon, dito pa lang sa punto na ito, ay malinaw na may mga katibayan at katunayan, na ang mga Jews ang nakatira sa lugar na tinatawag nila na Palestine bago pa dumating ang mga Romano, ang mga Arab Muslims, ang mga British, at mga Palestinians. Bumalik lang ang mga Jews kung saan sila nakatira dati. Dadako na tayo ngayon kung paanong nakabalik sa Judea o Jerusalem ang mga Jews, bago pa ang labanan ng mga Jews at Greek sa pangunguna ng Maccabees. Paano sila nakabalik sa Promised Land matapos na sakupin, wasakin, at bihagan ng Babylonians? Paano nila muling naitayo ang templo? Sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot? Siguradong hindi Great Britain ang sagot. At lalo namang hindi United States of America. Ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na makauwi sa Judea at muling maitayo ang temple sa Jerusalem, ay ang Persian Empire, sa pangunguna ni King Cyrus the Great. At ito ay may solid evidence. Ang Cyrus Cylinder ay natuklasan noong year 1879 CE sa ruwan sa ancient Mesopotamian city of Babylon. Ito ay nasa pang-iingat na ngayon ng British Museum. Ito ay mula sa Achaemenid Empire o Persian Empire. Ang inscription dito ay mga papuri kay King Cyrus the Great of Persia, kasama dito ang Cyrus Decree na pinapauwi na ang mga bihag sa kanya-kanyang bayan, isinauli ang mga kagamitan sa templo, at hinayaan na magtayo muli ng templo. Ito ay katunayan ng nasusulat sa Bible. At katunayan na tumira ang mga Jews sa Jerusalem. Hindi lang ang Bible ang nagsabi. Hindi ang British Empire ang nagsabi. Si King Cyrus the Great ng Persian Empire ang nagsabi at inukit pa ito sa bato upang may katibayan tayo ngayon sa ating panahon. Si King Cyrus the Great of Persia ay totoong tao at pangyayari sa kasaysayan. Siya ay nabuhay noong year 590 to year 529 BCE. Ang kanyang libingan na dinalaw noon ni King Alexander the Great ng Gracia ay mapapasyalan pa hanggang ngayon sa modern-day Iran. Itinuturing siyang Messiah ng mga Jews at ng Bible dahil sa pagpapauwi niya sa mga Jews at muling pagpapatayo sa temple. Siya ang tinutukoy ng mga propeta na ibong mandaragit mula sa silangan na magliligtas sa bayan ng Elohim. Mula sa pagpapauwi sa mga Jews sa Jerusalem at muling pagpapatayo sa temple, ay umatras naman tayo sa pagwasak sa temple at pagbihag sa mga Jews. Pero bago yan ay kilalanin muna natin ang isang tao sa kasaysayan at patunayan na totoong tao siya at pangyayari gaya ni King Cyrus. Kung napanood ninyo ang chronology natin sa missing years ay may dalawang bigatin na tao sa kasaysayan na malaki ang kaugnayan sa Israel at sa Bible history. Una ay si King Cyrus dahil siya ang nagpauwi sa mga Jews. Pangalawa, 70 years earlier, ay banihag naman ang mga Jews at dinala sa Babylon ni King Nebuchadnezzar. Siya ang taong tinutukoy natin dito. Si King Nebuchadnezzar ay nabuhay noong year 630 to year 561 BCE. Siya ang kinikilalang the greatest king ng Chaldean o Babylonian Empire. Ang isa sa mga nagpapatunay na siya ay nag-exist ay ang natagpuang Tower of Babel Esteli noong year 2011. Kung saan nakaukit sa bato na ito na nagpapakilala siyang si Nebuchadnezzar at tinangka niya ayusin ang Tower of Babel. Nabanggit ko sa isang video dati na ang claim ni Nebuchadnezzar na siya ay nagmula sa lahi ni Nimrod. Ang katibayan na ito ang nagpapatunay din na totoo ang Tower of Babel story ng Bible. Makikita rin sa bato na ito kung ano talaga ang tunay na itsura ng Tower of Babel na gusto ibalik sa dati ni Nebuchadnezzar, na kaiba sa mga inaakala ng mga illustrators. Isang patunay din ito na ang Tower of Babel ay hindi kasing tagal na panahong lumipas na gaya ng sinasabi ng mga Septuagint supporters.
Pero ang mahalaga sa ngayon ay napatunayan natin na totoo ang sinasabi ng Bible sa kanya, lalo na ang pananakop niya sa Kingdom of the Jews sa Jerusalem at pagwasak niya sa temple. Ngayon ay tingnan naman natin ang mga talaan ng Babylon tungkol sa pagsakop sa Jerusalem. Ang Babylonian Chronicles ay natuklasan noong year 1860 CE sa Nineveh. Ito ay mga talaan ng paghahari ni Nebuchadnezzar. Ang Chronicle number 5, o tinatawag na Jerusalem Chronicle, ang nagtala ng mga pangyayari sa pagsakop ni King Nebuchadnezzar sa Jerusalem noong year 597 BCE. Ang clay tablet na ito ay ginawa noong year 590 BCE. Patunay ito na ang salaysay ng Bible tungkol sa pagsalakay ng Babylonian sa Jerusalem ay tunay na pangyayari. Pero kung mapapansin ninyo ay walang nabanggit na pangalan ng King of Judah. Ang naka-parenthesis ay isiningit lang natin upang masundan ninyo kung sino ang tinutukoy. Paano natin malalaman na tugma nga sa Biblia na si King Jehoiakim ang nakatala sa Babylonian Chronicles? Ang Babylonian Russian tablet naman ang magbibigay ng kasagutan. Sa excavation sa Babylon mula year 1899 CE to 1917 CE, ay isa sa mga nahukay ang Russian tablet na ito malapit sa Ishtar Gate. Ito ay mula sa year 595 to year 570 BCE. Ito ay tungkol sa rasyon ng kanilang mga bihag. Dito ay nabanggit ang Yehoiakim King of Yehuda at ang Yehuda. Bilang hari ay iba ang kulungan ni Jehoiakim sa Babylon. Kumbaga sa atin ngayon ay may asylum na tinatawag o house arrest. May katulad na salaysay sa Biblia tungkol dito. Ito ay nang mamatay si Nebuchadnezzar at pinalitan ng anak niya na si King Evil-Merodach. Sa umpisa ng paghahari nito ay pinalabas sa kulungan si King Jehoiakim. Siya ay binihisan at binigyan ng rasyon araw-araw. Kaya may solid evidence na tugma nga ang mga talaan ng Babylonian sa talaan ng Biblia. Umatras naman tayo ngayon sa panahon bago ang pananakop ng Babylon, sa panahon naman tayo ng pananakop ng Assyrian Empire. Kung kanina ay ang pagpauwi sa kanila ang kautusan ni King Cyrus at pagbihag ni King Nebuchadnezzar, ngayon naman ay bago sila inalis sa Jerusalem, may mga archaeological proofs na nagpapatunay na dati na nga nakatira doon ang mga Jews bago pa ang pagsakop ng Babylon at pagpapalaya naman ng Persia. Bumalik naman tayo sa mga hari. May isang biblical king na nababanggit sa Taylor Prism ng mga Assyrians. Tatlo ang nahukay sa mga Sennacherib's prisms noong year 1830 CE. Ito ay mula pa sa year 690 BCE. Ang mga prisms na ito ay napunta sa pangangalaga ng Israel. Ang isa ay nasa Chicago, USA, at ang isa ay nasa British Museum, London na tinatawag na Taylor Prism. Mababasa dito na binabanggit ni King Sennacherib ng Assyria si King Hezekiah ng Kingdom of Judah. Ang background ng pangyayari dito ay nasakop na ng Assyrian Empire ang Kingdom of Israel sa north, kaya isinusunod na ni King Sennacherib ng Assyria ang Kingdom of Judah sa south, na kinaroroonan ng Jerusalem at Temple. Si King Hezekiah ay isang mabuting hari, pero sa pagkakataon na ito, sa bandang huli, nang sinasalakay na ng Assyrians ang Kingdom of Judah at nasakop na ang ilang territory sa paligid, ay hamina ang loob ni King Hezekiah at tinangkang suhulan si King Sennacherib. Hinangian ng 300 talents of silver at 30 talents of gold ni King Sennacherib si King Hezekiah. Kinuha ni King Hezekiah ang mga ginto at pilak sa templo at ibinigay kay King Sennacherib. Naitala ang pangyayari at resibo dito sa prism na ito bilang katunayan. Mababasa sa Biblia ito sa 2 Kings chapter 18, verses 14 to 16. Mababasa din ito sa 2 Chronicles chapter 32. Nilusob pa rin ni King Sennacherib ang Judah. Pinaligiran ito upang ikulong sa loob sina King Hezekiah at nang sa gayon ay sumuko ng dahil sa gutom at uhaw.
Ito nga ang sinasabi sa prism na ito bilang patunay sa pangyayari. Si King Manasseh naman na anak ni King Hezekiah ay nababanggit sa Esarhaddon prism. Si Manasseh ay ang pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Israel. Muli niyang ibinalik sa pagkakasala ng idolatry ang Kingdom of Judah matapos na ayusin ng kanyang ama. Si Manasseh ay nakipag-unayan sa Assyrians at nagbibigay ng tribute sa kanila. Noong 1920s ay nahukay sa Nineveh ang isang hexagonal clay prism na may mga nakasulat na Akkadian cuneiform. Tinawag itong Esarhaddon prism. Si Esarhaddon naman ay anak ni King Sennacherib. Nakatala sa kanyang prism ang listahan ng mga kings na nagbibigay ng tribute. Isa sa mga nabanggit si King Manasseh, as King of Judah. Ang nababanggit na hati dyan ay lugar ng modern-day Turkey at kasama na rin ang Transjordan. Nagtataka siguro kayo kung bakit umabot kina Manasseh at sa kanyang mga apo sa apo ang dynasty ni King Hezekiah. Nasakop lang sila ay noong panahon na ni King Jehoiakim pero ng Babylonian Empire. Ano ang nangyari sa Assyrian invasion? Ang pagbibigay ng tribute sa Assyria na gaya ng halimbawa ni King Manasseh dito ang isa sa sagot. Kung naaalala ninyo, si King Hezekiah ay kinubkob ng Assyrians upang mapilitan na sumuko dahil sa tindi ng gutom at uhaw, sa kabila ng pagbigay niya sa kanila ng mga ginto at pilak mula sa templo. Pero noong panahon ni King Hezekiah ay dininag ng Elohim ang panalangin ng hari sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Nang nakokubkob ng Assyrian armies ang Jerusalem, tinanong ng Assyrian si King Hezekiah kung bakit hindi pa siya sumusuko at ano ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang sagot niya ay nagtitiwala siya na ililigtas sila ng Elohim. Kaya nagtiwala si King Hezekiah sa Elohim at nanalangin. Sumagot ang Elohim sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Nagpadala ang Elohim ng isang angel at pinatay ang mga Assyrians. 185,000 Assyrians ang namatay ng gabing yun. Kaya si Sennacherib ay umatras at nanatili na lamang sa Nineveh. Wala pang katibayan na natagpuan tungkol sa pangyayari na yan kaya mahirap patunayan. Pero si Prophet Isaiah ay may patunay na totoong tao na nabuhay sa kasaysayan. Noong year 2009 ay nahukay sa Ophel, na malapit lang sa Temple Mount, ang isang seal na may nakasulat na bilangang kay Yeshayahu, the Navi. Ang Hebrew word na Navi ay prophet ang kahulugan. Kaya ito ay Isaiah, the prophet. Ito ang patunay na totoo nga si Prophet Isaiah. Medyo controversial ito dahil may mga kumukwestiyon dito pero isinama pa rin dito para alam ninyo na may patunay tungkol sa kanya. Lalo na nagmula din ito sa panahon ni King Hezekiah at natagpuan kasunod lang ng matagpuan ang Hezekiah seal sa parehong lugar sa Jerusalem. Naunang natagpuan sa parehong lugar ang Hezekiah seal. Malinaw na si King Hezekiah ang tinutukoy dito dahil ang nakasulat ay, bilangang kay Hezekiah, son of Ahaz, king of Judah. Ito ay dated sa panahon ng paghahari niya. Kaya may evidence o proof of existence na naman tayo ng mga hari at propeta na nakatira talaga sa Jerusalem mula noon pa. Tutal na umpisahan na natin ang archaeological proofs ng mga kings ay ituloy na rin natin paatras sa mga ninuno nila. Natagpuan ang seal na ito noong year 1995 CE. Ito ay nagmula pa sa 8th century BCE. Si King Ahaz ay nanungkulan bilang hari samantalang nanunungkulan pa bilang hari ang kanyang ama na si King Jotham. Kaya sa kasaysayan ng Biblia ay co-regency silang dalawa. Si Ahaz ay isang masamang hari, at nakilala din siya sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Assyria. Mababasa sa Bible na humingi siya ng tulong sa Assyria upang labanan ang Kingdom of Israel sa North. Sa Northern Kingdom naman tayo.
Tingnan natin ang mga katibayan ng Kings of Israel. Mag-umpisa tayo kay Jeroboam II. Ang Jeroboam seal na ito ay nabili sa tindahan ng antiques noong 1980. Nakasulat dito ang katagang, bilang ang Shema, servant of Jeroboam. Kahawig ito ng naunang natuklasan noong 1904 pero nawala. Ganun pa man, isang patunay ito na totoo si King Jeroboam II ng Israel, na ayon sa Biblia ay isang masamang hari. Ang lolo sa tuhod naman ni Jeroboam II na si Yeho ang kauna-unahang ancient Israel king na may larawan. Ito ay matatagpuan sa Black Obelisk of Shalmaneser III ng Assyria na na-discover noong year 1846 CE sa Iraq. Makikita sa mga nakaukit na larawan dito na nakaluhod si King Yeho kay Shalmaneser III. Pangit man tingnan pero magandang katibayan pa rin ito. Si King Omri naman ay mababasa sa maraming ancient inscriptions at ang pinakamaganda ay ang sa sikat na Mesha Stele, na kilala bilang Moabite Stone. Ang Mesha Stele ay mula pa sa year 840 CE. Ito ay sulat ni King Mesha ng Moab. Nadiskubre ito noong 1868 sa Jordan. Buo ito ng makuha pero sinira ng isang tribo na Hamarang bago pa madala sa Germany. Mabuti na lang ay nakopya na ang nakasulat kaya may cast na nagamit para mabuo ito ulit. Sa ngayon ito nasa pang-iingat ng bansang France. Ito ang patunay ngayon na totoo si King Omri na sinasabi ng Biblia na masamang hari sa Israel. Ang panganay naman na anak ni King Omri na si King Ahab ay nabanggit sa Kirk Monolith. Ang Kirk Monolith ay natuklasan noong 1861 sa Turkey. Ito ay inscription para kay Assyrian king na si Shalmaneser III. Ito ay mula pa noong 9th century BCE. Ito ay nag-confirm kay King Ahab ng Israel na ayon sa Bible ay masamang hari din at asawa ni Jezebel. Ayon dito ay isa si King Ahab sa 11 kings na nagalayan sa upang labanan ang Assyrians. Sinuwi niya ang utos ng Elohim na tapusin si Ben-Hadad, sa halip ay gumawa pa siya ng treaty sa mga Syrians. Bandang huli ay natalo ng mga Aramins anak ni Ahab na si Jehoram kaya napunta ang paghahari sa kapatid niya na si Yeho, na nakita natin kanina na lumuhad sa King of Assyria. Ngayon ay umatras na tayo sa panahon na siguradong nakatayo pa ang First Temple. Sa panahon ni King Solomon. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi tayo nagpakita ng katibayan tungkol kay King Solomon. Ito ay dahil wala pa nahahanap na archaeological proof na tungkol mismo kay King Solomon sa ngayon. Ang tawag dito sa Bible archaeology ay Dark Age. Pero may patunay na dating nakatayo sa Jerusalem ang temple ng Elohim na ipinatayo ni King Solomon. Kung totoo ang temple ay totoo din si King Solomon. Narito ang isang ostrakon mula sa Arad Ostraka na mga collections ng ancient potteries na nahukay sa City of Arad, na isang ancient city sa Judah. Ito ang ostrakon 18 mula sa Arad Ostraka collection. Ito ay isa sa mga nahukay na mga ancient potteries sa Tel Arad noong 1960s. Ito ay sinulat ng isang unknown person noong 6th century BCE para kay Eliashib, na isang high priest. Ang maganda dito sa ostrakon na ito ay dahil nabanggit ang tetragrammaton o sacred name ng Elohim, at ang House of Elohim na ang tinutukoy ay ang first temple na ipinatayo ni King Solomon. Ito ay ginawa bago nalusab at nawasak ng Babylonians ang first temple. Ito din ang second oldest mention sa temple na ipinatayo ni King Solomon. Ang oldest mention sa temple ay mababasa sa tinatawag na 3 shekels ostrakon. Medyo controversial nga lang ito at under investigation. Pero ilagay na rin natin dito para may idea kayo. Parang kasulatan ito o resibo tungkol sa donasyon na 3 shekels of silver para sa templo. Ito ay dated between year 835 to year 796 BCE. Ibig sabihin ito ay sinulat mahigit 100 years matapos ipatayo ni King Solomon ang temple.
Ito ay mula pa sa 9th century BCE kaya ito ang pinakalumang reference sa temple. Mapapansin nyo na sa clay tablets o potteries nagsusulat ang mga tao noong lumang panahon dahil hindi pa naiimbento ang papel. Mabuti na lang kasi kung sa papel o kahit sa balat ng hayop isinulat yan ay malamang wala na tayong katibayan ngayon. Pansinin din na sang-ayon ang Biblia dito kung saan ayon sa Biblia na sa Tarshish nagmumula ang mga silver na ginamit sa temple at ganoon din ang mga gold, ivory, at iba pa. Isang kaparehong ostracon naman ang natuklasan noong 1946 sa archaeological excavation sa Tel Kazel, na isang lugar sa Tel Aviv. Ito ay katunayan o resibo ng donation na 30 shekels of gold mula sa Ophir. Tinatayang ito ay mula pa sa 8th century BCE. Isa itong katunayan na salungat sa akala ng iba na isang alamat lang ang sinasabi sa Biblia na ang mga ginto na ginamit ni King Solomon sa pagpapatayo ng temple ay mula sa land of gold na tinatawag na Ophir. Ito ang katunayan sa labas ng Bible na may Ophir talaga at hindi lang ang Bible ang nagsasabi. Kung ito nga ay mula 8th century BCE ay panahon ito ng First Temple period. Ayon sa mga pag-aaral ang nababanggit na Beth Horon Jan o House of Horon ay isang Levitical city sa ilalim ng District of Ephraim. Patunay ito na totoo ang temple na ipinatayo ni King Solomon sa Jerusalem na winasak ng mga Babylonians. May pag-aaral na ang Tarshish at Ophir ay iisang lugar lang pero sa ibang video na lang natin tatalakayin yan. Finally, dito na tayo kay King David. May katibayan ba, sa labas ng Bible, na nag-exist si King David bilang true person at true king in Israel history? Mahalaga ang paksa na ito dahil ito ang claim ng mga Palestinians na hindi naman daw totoo si King David at isang alamat lang. Nagkakamali sila, dahil ang pangalan ni King David ay nakaukit sa bato ng kasaysayan. Noong 1993, ay ginulat ang buong mundo ng matuklasan ang Tel Dan Stele, kung saan ay mababasa ang katagang House of David. Ang stele na ito ay isang Aramean victory stele na gawa ng mga Arameans na tumalo sa Israel at Judah. Ayon dito ay napatay nila si Jehoram, son of Ahab, na king of Israel, at napatay si Ahaziah, son of Jehoram, ng House of David. Kung naaalala nyo kanina ang nabanggit natin na kaya napunta kay Jehu ang Kingdom of Israel dahil natalo ng mga Aramean, o Aram Damascus, ang anak ng kapatid niya. Ang kwento na yon ang dahilan kung bakit ginawa ang victory stele na ito. Pero sa ngayon ay si King David muna ang pag-usapan natin. Malinaw na may katibayan tungkol kay King David at kinikilala ito ng mga sinaunang kaharian sa labas at paligid ng Promised Land. Alam nyo ba na nababanggit din ang House of David sa Moabite Stone? Pangalawa ito sa pinakaluma na reference kay King David. Ito naman ay isang Moabite victory stele. Hindi napansin noong una ang House of David dahil noong 1992 lang napagtanto na House of David pala ang nakasulat dahil binasag nga ito. Kaya hindi ito naging popular reference tungkol kay King David. Hindi lang yan. Noong 1991, nag-announce ang isang sikat na Egyptologist na nakasulat daw sa dingding ng Temple of Amun-Karnak sa Luxor, Egypt, ang katagang The Heights of David. Ito daw ay listahan ng mga lugar na nasakop ni Pharaoh Sheshonq I na tinatayang mula pa sa 10th century BCE. Kilala ang pharaoh na ito na lumusab sa Kanaan noong 925 BC at pinaniniwalaang siya ang King Shishak ng Egypt na sumalakay sa Jerusalem ayon sa 1 Kings chapter 14. Ano ang sinasabi nilang walang katibayan? Ano ang sinasabi nilang alamat lang? Ano ang sinasabi nilang mythology? Alin ang myth dito? Alin ang walang batayan? Bakit ayaw paniwalaan ng UNESCO ang heritage rights ng Israel sa Jerusalem?
Sa ngayon ay pinatitigil na naman ng UNESCO ang lahat ng archaeological activities sa site ng natuklasang City of King David kung saan maraming katibayan ang patuloy na natutuklasan. Paano pa mapapatunayan kung pipigilan nila? O baka gusto lang talaga nila ibigay sa mga Palestinians ang heritage rights? Kayo na ang humusga mga kababayan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, hanggang sa muli.